Alright, so today I will be modifying this MK1 fisheye lens to fit this Panasonic HPX 170. Let's go! So, as you can see, itong MK1 fisheye lens na to pang Sony VX1000. Kaya bayonet mount yung nasa likod niya. Ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin natin tong small screw na to para makalas itong bayonet mount ring lock na nasa likod. Now, just be mindful of this tiny screw kasi once na gumulong to at nalaglag sa sahig, malamang sa malamang baka hindi mo na siya makita due to its small size at sa kulay black pa siya. So, ingat-ingat na lang. Ang susunod naman natin gagawin i-unscrew natin tong bayonet mount. Of course, counterclockwise. Now, the next thing we will need is this 58 to 67 mil step-up ring at saka itong 58 to 58 spacer ring. Ngayon, ang susunod natin gagawin pagkabitin sila. So, ganito na magiging itsura niya. Ngayon naman, ipapatong natin to sa likod ng MK1 ng pagganito. Pagkatapos, ipapatong naman natin tong bayonet lock sa ibabaw niya. At ito na nga ang problema. Yung spacer ring hindi lumulusot dun sa butas ng bayonet lock. Hindi swak yung diameter ng spacer ring dun sa butas. Buti na lang, meron ako nitong 58mm na UV filter na pakalat-kalat dito. Tara, testingin natin to. Sana kumasya. Alright, so kalasin muna natin tong 58mm spacer ring na galing sa Optica fisheye lens. At ipalit natin tong 58mm UV filter. Sana pumasok. Ayun, no? Pasok. At dahil positive na tayo dito sa UV filter, kalasin na natin yung glass niya. Kalasin na muna natin tong dalawa. So, kung titingnan nyo dito sa loob ng UV filter, may makikita kayong dalawang uka o groove kung tawagin dito sa gilid ng inner ring. Ngayon, gamit tong maliit na flathead screwdriver, ipapasok natin to sa isa sa mga groove ng inner ring at iikot natin pakaliwa. So, most likely baka mahirapan kayo sa pag-ikot dahil masikip talaga to. Kasi ito yung lock ring ng UV glass. So, konting tiyaga lang talaga.
Yun, medyo lumuwang na. Ngayon, pwede nyo na sigurong gamitin yung kuko nyo o kahit yung daliri lang para lang iikot siya, pakalas. Or your finger, if you can grip, you can already get a grip on it. Alright, so ito guys yung lock ring niya na umiipit dito sa UV glass. So itago na muna natin tong UV glass, baka magamit pa natin in the future. So isa sa natutunan natin for today, hindi porket 58mm ring, swak na dito sa butas ng bayonet mount lock. Tong 58mm spacer ring ni Optica Fisheye, hindi ka pareho ng diameter size nitong Kenko 58mm UV filter. Alright, same process tulad kanina. Ito sa likod ng MK1. Tapos ipapatong natin tong bayonet lock ring. Oh, di ba? Pasok. I-screw na natin to pa clockwise para maipit at malak na niya yung mga rings. So now, as you can see, may threaded screw na tayo na nakausli. Which means, pwede na natin ikabit tong MK1 fisheye sa kahit anong camera lens na may screw thread. Ngayon, gagamitin kasi natin to sa HPX 170, kaya kakailanganin natin tong 72 to 58mm step down ring. So, pagkatapos natin makabit yung step down ring, pwede na nating i-screw in itong MK1. Alalay lang sa pag-screw, baka kasi mali yung pasok, masira yung mga threads. Basta pag ayaw umikot, wag mo nang pilitin. Tanggalin mo muna, saka mo ulit ikabit hanggang sa mahanap mo yung tamang groove. Yun. Perfect. Pwede nyo na ding ibalik yung small screw para hindi basa-basa ma-unscrew yung bayonet lock. At ito na po ang finished product. Another satisfied client. Ganda.